Noong Enero 2022, sa Bahay Pag-asa ng Cebu para sa mga kabataang babae, dahan-dahang bumukas ang mabigat na bakal na tarangkahan. Sumabog na parang talon ang mga flash ng kamera mula sa daan-daang mamamahayag. Sa harap ng mga lente ay nakatayo ang babaeng pumatay na gumimbal sa buong bansa 3 taon na ang nakalilipas, si Isabel Reyes. Ngunit, nang bumalik sa lipunan ang 18 taong gulang na dalaga, malaki ang kanyang tiyan, halos manganganak na ikinagulat ng lahat. Ang lugar na ito ay lubos na nakahiwalay sa labas at imposible para sa kanya na makasalamuha ang sinumang lalaking bilanggo. Paano nga ba nabuntis ang isang dalagita sa loob ng rehas? 3 taon na ang nakalilipas. Si Isabel ay pinaghihinalaang brutal na pumatay sa negosyanteng matagal nang tumutulong sa kanya, kaya siya'y ipinasok sa Bahay Pag-asa. Kinondena siya ng buong lipunan. Sinabing sinuklian niya ng masama ang kabutihan at nabulag sa pera. Tinuring siyang demonyo at binato ng hindi mabilang na akusasyon. Tila natuldukan na ang kaso nang walang anumang pagdududa, ngunit sa araw ng kanyang paglaya, nanlalambot siyang napaupo sa malamig na sementadong sahig, nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang mga matang walang laman ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng walang katapusang takot na parang mula sa impyerno. Sa sandaling iyon, isang brown envelope na walang nagpadala ang ipinadala sa mesa ng isang investigador na patuloy na sumusubaybay sa kakaibang pangyayaring ito. Sa loob ng sobre ay may isang nakakagulat na talaan na sapat na upang ganap na baligtarin ang perpektong pagpatay na pinaniwalaan ng lahat 3 taon na ang nakalilipas. Kasabay nito, ang bookmark na gawa sa pinatuyong bulaklak na tinahi ni Isabel sa loob ng kanyang damit na panloob gamit ang kanyang dugo at luha sa loob ng 3 taon ay sa wakas ay muling makikita ang liwanag. Sa mga gabing walang nakakaalam, sa loob ng pasilidad, sa likod ng mga saradong pinto, ano nga ba ang nangyari? Anong nakakapangilabot na katotohanan ang itinatago sa bookmark na ipinaglaban ng 18 taong gulang na malapit ng manganak na dalaga sa loob ng 3 taon? Upang malinis ang pangalan ni Isabel mula sa malaking kasalanang ibinibintang sa kanya, bago magsimula ang kuwento, paki-subscribe sa Unknown Archives at mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo nakikinig. Ang inyong mainit na suporta ay magiging malaking biyaya na babalik sa inyo at sa inyong pamilya. Upang malinis ang pangalan ni Isabel mula sa malaking kasalanang ibinibintang sa kanya bago magsimula ang kuwento, paki-subscribe sa Unknown Archives at mag-iwan ng komento sa ibaba kung saan kayo nakikinig. Ang inyong mainit na suporta ay magiging malaking biyaya na babalik sa inyo at sa inyong pamilya. Nagsisimula na ang kuwento. 5:00 ng umaga, halos hindi na madaanan ang malaking kalsada sa harap ng Bahay Pag-asa ng Cebu para sa mga kabataang babae dahil sa 12 ng mga sasakyan ng media. Ang malamig at basang hangin ng amihan ng Enero ay walang awang tumatagos sa mga windbreaker ng mga reporter, ngunit walang sinuman ang gustong umalis sa kanilang puwesto. Mahigpit na nakatutok ang mga lente ng mga photographer sa bakal na tarangkahan ng pasilidad, ang kanilang mga daliri ay nakadikit sa shutter button, hindi nangangahas na mag-relax kahit na naninigas na sa ginaw. Ang sanhi ng kaguluhang ito ay isang anonymous na email lamang na ipinadala 12 oras na ang nakalipas. Halos sabay-sabay na natanggap ng mga hepe ng social news desk ng lahat ng malalaking media outlet sa bansa ang sulat na ito. Ang dalagitang pumatay kay Chairman Vargas 3 taon na ang nakalilipas ay lalabas bukas ng umaga, malaki ang tiyan. Bagamat 2 linya lamang, nagpasabog ito ng iisang tanong sa isipan ng lahat ng reporter. Paano siya mabubuntis sa isang pasilidad na hiwalay sa mundo? Ang nagpadala ng liham na ito ay si Marco de Leon, isang dating counselor. Buong gabi siyang nanginginig sa takot, ilang beses na nagkamali sa pag-click ng mouse. Matapos isend, isinara niya ang laptop at isinubsob ang kanyang noo sa mesa, hindi makagalaw ng matagal. 2 taon na ang nakalipas, duwag siyang umalis sa Bahay Pag-asa. Mula noon, lagi siyang nagigising sa parehong bangungot, ang special counseling room na walang CCTV, ang mahinang iyak
na maririnig mula sa siwang ng nakalak na pinto at ang anino ng sarili niyang likod na paulit-ulit na nagpe-play sa kanyang panaginip, ang sarili niyang tumalikod matapos marinig ang iyak. 6:30 ng umaga, sa paradahan sa likod ng Bahay Pag-asa, isang itim na ambulansya, ang matagal nang nakaandar ang makina. Si Rico, ang driver na nakaupo sa driver's seat, ay tumingin sa rearview mirror upang kumpirmahin ang stretcher sa likod at agad na tinawagan ang direktor. Direktor, pwede nang buksan ang likurang pinto. Makukuha na namin siya sa loob ng 5 minuto. Nang tingnan ng direktor ang monitor ng CCTV sa likurang pinto, napasinghap siya. 4 na sasakyan din ng media ang nakaharang sa tanging labasan sa eskinita sa likod. Naharangan din ang likod, hindi tayo makakalabas. Pasigaw na sabi ng direktor sa telepono. Sa galit, malakas na hinampas ni Rico ang manibela gamit ang 2 kamay. 7:00 ng umaga, wala nang mahanap na dahilan ang pamunuan ng Bahay Pag-asa para ipagpaliban ang pagpapalaya. Ang mabigat na bakal na tarangkahan ay nagsimulang dahan-dahang bumukas sa magkabilang panig. Daan-daang lente ang agad na tumutok sa unti-unting lumalawak na siwang. Sa dilim sa likod ng tarangkahan, dahan-dahang lumitaw ang isang anino, si Isabel Reyes, 18 taong gulang. 3 taon na ang nakalilipas, sa edad na 15, sapilitan siyang ipinasok sa tarangkahang ito. Ang sanhi ng kaguluhang ito ay isang anonymous na email lamang na ipinadala 12 oras na ang nakalipas. Halos sabay-sabay na natanggap ng mga hepe ng social news desk ng lahat ng malalaking media outlet sa bansa ang sulat na ito. Ang dalagitang pumatay kay Chairman Vargas 3 taon na ang nakalilipas ay lalabas bukas ng umaga, malaki ang tiyan. Bagamat 2 linya lamang, nagpasabog ito ng iisang tanong sa isipan ng lahat ng reporter. Paano siya mabubuntis sa isang pasilidad na hiwalay sa mundo? 2 paramedic na nagmamadaling lumabas mula sa infirmary ng pasilidad ang umalalay sa magkabilang braso ni Isabel at isinakay siya sa stretcher. Umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya, pilit na gumawa ng daan sa gitna ng mga sasakyan na sinundan ng mahabang pila ng mga humahabol na sasakyan ng media. Sa magulong eksena, sa isang convenience store sa kabilang kalsada, sa loob ng isang hindi kapansin-pansing police car, isang lalaki ang tahimik na nanonood sa lahat. Siya si Detective Leo Martinez, isang opisyal mula sa Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ng distrito. Katatapos lang niya ng isang investigasyon sa malapit at pauwi na sana sa istasyon nang mapansin niya ang kaguluhan sa harap ng Bahay Pag-asa, kaya't huminto siya. Napako ang tingin ni Martinez sa umbok na tiyan ni Isabel habang nasa stretcher. Malaki ang tiyan sa loob ng Bahay Pag-asa, bulong niya sa sarili. Kumunot ang noo ni Martinez, kinuha ang folder ng kaso at isang panulat mula sa passenger seat. Sa blangkong bahagi ng dokumento, mabilis niyang isinulat ang Isabel Reyes, Bahay Pag-asa, buntis paglabas, at nilagyan ng 2 makapal na salungguhit sa ilalim. Matagal siyang nakatitig sa direksyon kung saan papalayo ang ambulansya bago muling pinaandar ang makina. Dinala si Isabel sa ospital at ipinasok sa isang mahigpit na binabantayang pribadong silid. Sa tuwing may lumalapit na medical staff, para siyang isang takot na hayop na sumisiksik sa sulok ng kama at tinatakpan ang ulo ng kumot. Tumanggi siyang tanggapin ang baso ng tubig na inabot ng nurse at sa halip ay patuloy na kinakalkal ang kanyang patient identification wristband gamit ang kanyang mga kuko. Namumuti na ang labi sa kakagat. Ang tanging nasasalamin sa kanyang mga matang walang laman ay ang malamig na liwanag ng fluorescent lamp. Bumalik tayo sa panahon, 3 taon na ang nakalipas, sa isang taglagas sa isang tahimik na subdibisyon sa Cebu City. Nakatanggap ng tawag ang pulisya. Ang negosyanteng si Don Ricardo Vargas ay natagpuang patay sa kanyang sariling study. 2:00 ng madaling araw. Nang buksan ng kasambahay ang pinto ng study, nakahandusay na sa sahig sa harap ng mesa si Don Ricardo, wala ng buhay. Bagamat mukhang tumama siya sa gilid ng mesa, ang anggulo at lalim ng pagkabagsak ng kanyang bungo ay hindi maipaliwanag ng simpleng pagkahulog lamang. Sa sahig ng study,
Isang mabigat na tansong estatwa na may bahid ng dugo ang tahimik na nakahiga sa isang tabi. Ang unang dumating sa eksena ay ang hepe ng local na Criminal Investigation Unit, si Kapitan Gomez. Hindi na niya hinintay ang forensics team. Nagsuot siya ng guwantes at personal na inilagay ang tansong estatwa sa isang evidence bag at iniutos na agad itong suriin para sa fingerprints. Kakaibang bilis na lumabas ang resulta ng forensics. Isang malinaw na fingerprint ang nakuha mula sa hawakan ng estatwa. Matapos ang paghahambing, ito ay tumugma sa fingerprint ni Isabel Reyes, isang 15 anyos na dalagita mula sa isang ampunan na matagal nang tinutulungan ni Don Ricardo at madalas na pumapasok sa mansyon. Nang hapong iyon, personal na nagpunta si Kapitan Gomez sa ampunan. Noong mga oras na iyon, si Isabel ay nasa likod bahay. Sa ilalim ng sampayan, hirap na kinukuskos ang mga sapatos ng ibang mga bata gamit ang isang brush. Puno pa ng bula ng sabon ang kanyang mga kamay nang pumasok ang 2 police car sa bakuran. Pinilipit ni Kapitan Gomez ang mga kamay ni Isabel sa kanyang likuran at nilagyan ng malamig na posas. Isabel Reyes, ikaw ay inaaresto dahil sa hinalang pananakit kay Don Ricardo Vargas. Tinitigan ni Isabel ang kanyang mga braso na puno ng bula at ang malamig na metal bago nagsalita. Hindi ko po ginawa yon. Hinding-hindi ko magagawa yon kay chairman. Hindi sumagot si Kapitan Gomez, bagkus ay marahas na itinulak ang kanyang ulo sa likod ng police car. Sa pasukan ng ampunan, isang lalaki ang nagmasid sa pag-alis ng police car. Siya si Father Juanito Santos, ang direktor ng ampunan. Nakasuot siya ng maayos na sutana at itim na sweater. Ang kanyang mga kamay ay magalang na magkapatong sa kanyang tiyan. Tahimik na pinapanood ang papalayo na police car. Sa isang napakaliit na paraan na hindi mapapansin ni Numan, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Sa interrogation room ng istasyon ng pulis, sa loob ng mahigit 12 oras, iisa lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Isabel, hindi ako pumunta sa bahay ni chairman noong araw na iyon. Ngunit ibinagsak lang ni Kapitan Gomez ang fingerprint analysis report sa mesa at umiling. Ang fingerprint mo ay nasa murder weapon at nasa mismong hawakan. Imposibleng nagkataon lang yan. Nanginginig ng husto ang mga mata ni Isabel. Hinawakan niya ang gilid ng mesa at sumandal pasulong. Yung estatwa po, pinupunasan ko yan tuwing pumupunta ako sa bahay ni chairman, kaya may fingerprint ko po doon. Isang malakas na click ang narinig nang isara ni Kapitan Gomez ang takip ng kanyang ballpen at nagsulat ng mabilis sa logbook. Walang ni isang salita mula sa paliwanag ni Isabel ang naitala. Ang unang dumating sa eksena ay ang hepe ng local na Criminal Investigation Unit, si Kapitan Gomez. Hindi na niya hinintay ang forensics team. Nagsuot siya ng guwantes at personal na inilagay ang tansong estatwa sa isang evidence bag at iniutos na agad itong suriin para sa fingerprints. Kakaibang bilis na lumabas ang resulta ng forensics. Isang malinaw na fingerprint ang nakuha mula sa hawakan ng estatwa. Matapos ang paghahambing, ito ay tumugma sa fingerprint ni Isabel Reyes, isang 15 anyos na dalagita mula sa isang ampunan na matagal nang tinutulungan ni Don Ricardo at madalas na pumapasok sa mansyon. Nang hapong iyon, personal na nagpunta si Kapitan Gomez sa ampunan. Noong mga oras na iyon, si Isabel ay nasa likod bahay. Sa ilalim ng sampayan, hirap na kinukuskos ang mga sapatos ng ibang mga bata gamit ang isang brush. Puno pa ng bula ng sabon ang kanyang mga kamay nang pumasok ang 2 police car sa bakuran. Pinilipit ni Kapitan Gomez ang mga kamay ni Isabel sa kanyang likuran at nilagyan ng malamig na posas. Isabel Reyes, ikaw ay inaaresto dahil sa hinalang pananakit kay Don Ricardo Vargas. Tinitigan ni Isabel ang kanyang mga braso na puno ng bula at ang malamig na metal bago nagsalita. Hindi ko po ginawa yon. Hinding-hindi ko magagawa yon kay chairman. Hindi sumagot si Kapitan Gomez, bagkus ay marahas na itinulak ang kanyang ulo sa likod ng police car. Sa pasukan ng ampunan, isang lalaki ang nagmasid sa pag-alis ng police car. Siya si Father Juanito Santos, ang direktor ng ampunan. Nakasuot siya ng maayos na sutana at itim na sweater.
Ang kanyang mga kamay ay magalang na magkapatong sa kanyang tiyan, tahimik na pinapanood ang papalayo na police car. Sa isang napakaliit na paraan na hindi mapapansin ni Numan, bahagyang tumaas ang sulok ng kanyang bibig. Sa interrogation room ng istasyon ng pulis, sa loob ng mahigit 12 oras, iisa lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Isabel. Hindi ako pumunta sa bahay ni chairman noong araw na iyon, ngunit ibinagsak lang ni Kapitan Gomez ang fingerprint analysis report sa mesa at umiling. Ang fingerprint mo ay nasa murder weapon at nasa mismong hawakan. Imposibleng nagkataon lang yan. Nanginginig ng husto ang mga mata ni Isabel. Hinawakan niya ang gilid ng mesa at sumandal pasulong. Yung estatwa po, pinupunasan ko, yan tuwing pumupunta ako sa bahay ni chairman, kaya may fingerprint ko po doon. Isang malakas na click ang narinig ng isara ni Kapitan Gomez ang takip ng kanyang ballpen at nagsulat ng mabilis sa logbook. Walang ni isang salita mula sa paliwanag ni Isabel ang naitala. Wala pang isang buwan si Isabel sa kulungan, ang pangalan ni Father Juanito Santos ay laman na ng mga headline ng mga pahayagan, ang maawaing ama ng mga ulila, piniling patawarin ang kasalanan. Ang paring may mabuting puso na si Father Juanito ay nagsumite ng isang petisyon sa korte na humihiling ng kaluwagan para kay Isabel at lumuhod pa sa harap ng mga kamera ng media sa labas ng korte, magkadikit ang mga palad at umiiyak. Hindi ko naturuan ng maayos ang batang iyon. Kasalanan ko ang lahat. Ang kanyang paos na boses ay sinabayan ng galit na pag-click ng mga kamera ng mga reporter. Ang eksenang ito ang naging pangunahing balita ng gabing iyon at ang pangalan ni Father Juanito Santos ay nanguna sa mga online search. Hawak ni Isabel ang tanging ebidensya na maaaring magpatunay ng kanyang pagiging inosente. Isang bookmark na gawa sa pinatuyong bulaklak, personal na ginawa para sa kanya ni Don Ricardo bago ito mamatay. Isang maliit na alaala na may mga pinatuyong talulot ng bulaklak sa loob ng transparent na plastic. Inilabas ni Isabel mula sa kanyang bulsa ang bookmark na nasa kanya pa noong siya ay arestuhin at iniabot ito kay Kapitan Gomez. Ito po ang bigay sa akin ni Chairman. Pakiusap, tingnan ninyo ito. Nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Dinampot ni Kapitan Gomez ang bookmark gamit ang dalawang daliri, itinapat sa ilaw at ngumisi. Anong mapapatunayan ng isang pirasong tuyong bulaklak? Pagkatapos sabihin iyon, itinapon niya ang bookmark sa isang evidence bag. Mabilis na naganap ang paglilitis. Isang public attorney lamang ang itinalaga ng korte para kay Isabel, ngunit ang abogadong iyon ay may hawak na higit sa 30 kaso at unang beses lang nakipagkita kay Isabel isang gabi bago ang paglilitis. Sa korte, iniugnay ng piskal ang ebidensya ng fingerprint at ang background ni Isabel sa ampunan upang buuin ang motibo ng krimen, humingi ng mas maraming tulong, nabigo, nagalit at hindi sinasadyang napatay. Nang basahin ng hukom ang hatol, tanging mahigpit na pagkuyom ng mga kamay at pagyuko ang nagawa ni Isabel sa upuan ng akusado. Guilty. Sentensyado ng 3 taon sa correctional. Ang tunog ng pagbagsak ng martilyo ay umalingaw-ngaw sa korte. Ngunit, nang gabing iyon, mag-isang naiwan sa opisina ng foundation si Father Juanito Santos at ang kababaang loob sa kanyang mukha ay matagal nang naglaho. Nakalubog siya sa isang marangyang leather na upuan, dahan-dahang ginagalaw ang kanyang daliri sa listahan ng mga account ng foundation. Sa bawat numero na kanyang kinukumpirma, lalong tumataas ang sulok ng kanyang bibig. Ibinaba niya ang listahan at bumulong 150 milyong piso, sapat na siguro ito. Inikot niya ang kanyang upuan at tumingin sa labas ng bintana sa tanawin ng gabi. Ang mga ilaw ng lungsod ay nasasalamin sa kanyang mga mata, ngunit walang bahid ng init. Wala pang isang buwan si Isabel sa kulungan. Ang pangalan ni Father Juanito Santos ay laman na ng mga headline ng mga pahayagan. Ang maawaing ama ng mga ulila, piniling patawarin ang kasalanan. Ang paring may mabuting puso na si Father Juanito ay nagsumite ng isang petisyon sa korte na humihiling ng kaluwagan para kay Isabel at lumuhod pa sa harap ng mga kamera ng media sa labas ng korte, magkadikit ang mga palad at umiiyak.
Hindi ko naturuan ng maayos ang batang iyon. Kasalanan ko ang lahat. Ang kanyang paos na boses ay sinabayan ng galit na pag-click ng mga kamera ng mga reporter. Ang eksenang ito ang naging pangunahing balita ng gabing iyon at ang pangalan ni Father Juanito Santos ay nanguna sa mga online search. Ang dahilan kung bakit ginawa ito ni Father Juanito Santos ay simple, para ganap na makontrol si Isabel Reyes. Nagsimula siyang madalas na pumasok at lumabas sa bahay Pag-asa ng mga kabataang babae, bitbit ang isang pass na may titulong Religious Counselor for Residents, walang hadlang sa pagpasok ni Father Juanito. Tuwing nakikita siya ng direktor, tumatayo ito at nakikipagkamay. Lahat ng kawani ay yumuyuko sa kanya. Isang kilalang tao sa lipunan, isang foundation chairman, na voluntaryong nag-aalok ng counseling para sa mga residente, sino ang may dahilan para pigilan siya. Sa mga unang linggo, nakikipag-usap si Father Juanito sa iba't ibang residente sa counseling room. Laging nakabukas ang Biblia, may mainit na ngiti habang nakikinig sa mga saloobin ng mga bata. Taos-puso siyang hinangaan ng mga counselor at napakaganda rin ang tingin sa kanya ng mga residente. Sinimulan pa siyang bigyan ng direktor ng espesyal na oras ng pagbisita at pinayagan siyang gamitin ng mag-isa ang VIP meeting room na mahigpit na kinokontrol kahit para sa mga tagalabas. Sa ganitong paraan, unti-unti at palihim na nagtayo si Father Juanito ng isang daanan para sa kanyang sarili na walang sinumang humahadlang. Kasunod nito, mabilis na kinontrol ni Father Juanito Santos ang mga nakababatang kapatid ni Isabel. Sa pagkakakulong ni Isabel, biglang nawalan ng tagapag-alaga ang kanyang 3 maliliit na kapatid. Ginamit ni Father Juanito ang kanyang titulo bilang foundation chairman upang mag-apply sa Social Services Department na maging guardian ng mga bata. Sa papel, inilipat niya sila sa isang pasilidad na pinapatakbo ng foundation, ngunit sa katotohanan, ipinadala ang mga bata sa isang sira-sirang bungalow sa isang liblib na lugar. Silang 3 ay ikinulong sa isang maliit na silid na may mga bintanang puno ng amag at 2 beses lang kumakain sa isang araw. Ang mga regular na pag-iinspeksyon mula sa DSWD ay laging nalulusutan sa pamamagitan ng isang donation receipt na inisyu sa pangalan ng foundation ni Father Juanito. Walang sinuman ang personal na nag-check sa kalagayan ng mga bata. Ang mga pagbisita ni Father Juanito tuwing gabi ay hindi natigil mula noon. 2 beses sa isang buwan, minsan 3 pa. Palagi siyang dumarating pagkatapos ng 10:00 ng gabi. Ang duty guard, na naunang inutusan ng direktor, ang nagbubukas para sa kanya ng gilid na pinto. Ang kanyang destinasyon ay palaging iisang lugar, ang special counseling room sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag ng main building ng pasilidad kung saan walang naka-install na CCTV. Ang bagong counselor na si Marco De Leon ay unang nakapansin ng kakaiba 2 buwan matapos siyang magsimulang magtrabaho. Isang gabi, habang nag-iikot sa 2 palapag, huminto siya sa harap ng special counseling room. Dapat ay walang tao sa silid sa mga oras na iyon, ngunit may isang sinag ng liwanag na tumatagos mula sa ilalim ng saradong pinto. Idinikit niya ang kanyang tainga sa pinto at may narinig siyang mahinang iyak. Hinawakan niya ang doorknob, ngunit bago pa man niya ito mapihit, isang magaspang na boses ang narinig mula sa kanyang likuran. "Marco, hindi mo sakop ang 2 palapag. Bumaba ka na." Paglingon niya, nakita niya ang isang senior na guard na nakahalukip-kip sa kabilang dulo ng pasilyo. Wala nang nagawa si Marco, kundi bitawan ang doorknob at bumaba ng hagdan, ngunit ang iyak na narinig niya noong gabing iyon ay hindi na maalis sa kanyang isipan. Sa mga unang linggo, nakikipag-usap si Father Juanito sa iba't ibang residente sa counseling room. Laging nakabukas ang Biblia, may mainit na ngiti habang nakikinig sa mga saloobin ng mga bata. Taos-puso siyang hinangaan ng mga counselor at napakaganda rin ng tingin sa kanya ng mga residente. Sinimulan pa siyang bigyan ng direktor ng espesyal na oras ng pagbisita at pinayagan siyang gamitin ng mag-isa ang VIP meeting room na mahigpit na kinokontrol kahit para sa mga tagalabas. Sa ganitong paraan, unti-unti at palihim na nagtayo si Father Juanito ng isang daanan para sa kanyang sarili na walang sinumang humahadlang.
Nagsimulang magbago ang katawan ni Isabel 2 taon at 3 buwan matapos siyang makulong. Madalas siyang tumakbo sa banyo habang nagtatrabaho sa pabrika. Sa oras ng pagkain, isang subo lang ay kailangan na niyang takpan ang bibig at magmadaling lumabas. Akala ng mga kasama niya sa silid ay simpleng indigestion lang, ngunit alam ni Isabel kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Nang lihim niyang hinaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang isang bahagyang umbok. Agad na namutla si Isabel at nawalan ng kulay ang mga daliri niyang nakakapit sa mesa. Ang mga pagbisita ni Father Juanito tuwing gabi ay hindi natigil mula noon, 2 beses sa isang buwan, minsan 3 pa. Palagi siyang dumarating pagkatapos ng alas 10 ng gabi. Ang duty guard na naunang inutusan ng direktor ang nagbubukas para sa kanya ng gilid na pinto. Ang kanyang destinasyon ay palaging iisang lugar, ang special counseling room sa dulo ng pasilyo sa 2 palapag ng main building kung saan walang naka-install na CCTV. Napansin ni Marco de Leon ang kakaiba kay Isabel sa pasilyo ng pabrika. Isang araw, habang bitbit ni Isabel ang isang basket ng mga damit, bigla siyang napahawak sa pader at huminto. Ang isa niyang kamay ay nakahawak sa kanyang puson at may maliliit na butil ng malamig na pawis sa kanyang noo. Lalapitan sana siya ni Marco para mag-alala, ngunit parang nakuryenteng umatras si Isabel. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng maluwag niyang uniforme, nakita ni Marco ang hubog ng tiyan ni Isabel. Napanganga siya sa gulat at nagtama ang kanilang mga mata. Puno ng takot ang mga mata ni Isabel. Pilit siyang umiling at sinabi sa pamamagitan ng paggalaw ng labi, "Huwag mong sabihin." Ang pangalawang pagkakataon ay 3 buwan pagkatapos noon. Katatapos lang ng morning roll call ni Marco at pabalik na sa dormitoryo nang masaksihan niya sa paradahan sa likod ng main building ang isang itim na kotse na tahimik na umaalis nang hindi binubuksan ang mga headlight. Sinubukan niyang tingnan ang plaka, ngunit mabilis na nawala ang kotse sa labas ng tarangkahan. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan para pumunta sa administration office para tingnan ang logbook ng mga bisita sa gabi. Walang nakasulat doon, ngunit hindi niya pinalampas ang drawer kung saan hiwalay na nakatago ang VIP guest logbook. May bago na itong lock. Nagsimulang magbago ang katawan ni Isabel 2 taon at 3 buwan matapos siyang makulong. Madalas siyang tumakbo sa banyo habang nagtatrabaho sa pabrika. Sa oras ng pagkain, isang subo lang ay kailangan na niyang takpan ang bibig at magmadaling lumabas. Akala ng mga kasama niya sa silid ay simpleng indigestion lang, ngunit alam ni Isabel kung ano ang nangyayari sa kanyang katawan. Nang lihim niyang hinaplos ang kanyang tiyan sa ilalim ng mesa, naramdaman niya ang isang bahagyang umbok. Agad na namutla si Isabel at nawalan ng kulay ang mga daliri niyang nakakapit sa mesa. Pagkatapos niyang kunan ng litrato ang logbook, isinara ang drawer at handa nang umalis. Pagbukas niya ng pinto ay nagkasalubong sila ng direktor sa kabilang dulo ng pasilyo. Napunta ang tingin ng direktor sa kamay ni Marco na may hawak na cellphone. Mabilis na isinilid ni Marco ang cellphone sa kanyang bulsa at yumuko. Ngunit ang tingin ng direktor, na parang isang matalim na patalim, ay sumunod sa kanyang likod. Mula noon, nagsimulang maging mahirap ang trabaho ni Marco. Bigla siyang inilipat mula night shift sa day shift. Kinansila rin ang kanyang access sa 2 palapag. Ilang araw pagkatapos, isang hindi kilalang lalaki ang humarang sa kanya sa labas ng gate ng Bahay Pag-asa pagkatapos ng kanyang trabaho. Iyon ay si Rico Tagle, ang driver ni Father Juanito. Inakbayan niya si Marco at bumulong sa kanyang tainga. "Burahin mo ang mga litrato. Burahin mo at walang mangyayari sa'yo. Kung hindi mo buburahin, alam mo na siguro kung anong mangyayari sa pamilya mo." Agad na namutla si Marco na parang papel. Hanggang sa alisin ni Rico ang kamay nito sa kanyang balikat, hindi siya nakapagsalita ng kahit isang salita. Isang linggo pagkatapos, nagsumite siya ng kanyang resignation. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Marco. Nakahiga siya sa kanyang kama sa dormitoryo, nakatitig sa kisame. Ang lahat ng mga pahiwatig sa kanyang isipan ay unti-unting nabubuo. Ang iyak mula sa special counseling room sa 2 palapag, ang itim na kotse na umaalis ng walang ilaw sa gabi,
ang nakalock na drawer ng VIP guest logbook. Nagngalit ang mga ngipin ni Marco. Kinabukasan, sa oras ng tanghalian, habang walang tao sa administration office, pumasok siya. Isang ordinaryong office drawer lock lang iyon. Mula sa cabinet ng mga susi sa duty room, nahanap niya ang duplicate key at binuksan ang drawer. Puno ng pangalan ni Father Juanito ang logbook. Lahat ng oras ng pagbisita ay pagkatapos ng 10:00 ng gabi at ang oras ng pag-alis ay bago mag-alauna o 2:00 ng madaling araw. Inilabas ni Marco ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang bawat pahina ng logbook. Nanginginig ang kanyang kamay at ilang litrato ang kailangan niyang ulitin dahil malabo. Isang linggo matapos makalaya si Isabel, hindi pa rin maalis sa isipan ni Detective Leo Martinez ang kanyang pangalan. Ang imahe ng 18 taong gulang na dalagita na bumagsak sa harap ng bahay Pag-asa habang yakap ang malaking tiyan ay hindi mawala sa kanyang paningin. Nakaupo siya sa isang sulok ng opisina ng CIDG. Binuklat ang kopya ng investigasyon ng kaso ni Don Ricardo Vargas. 3 taon na ang nakalilipas. Bagamat binalaan siya ng kanyang superior na huwag nang pakialaman ang mga saradong kaso, ginamit pa rin niya ang kanyang oras ng tanghalian at pagkatapos ng trabaho para muling suriin ang bawat pahina ng nilalaman ng kaso. Nakakagulat ang pagiging simple nito. May fingerprint sa murder weapon, may ugnayan ang biktima at ang suspect may motibo. Iyon lang, walang CCTV footage mula sa paligid ng crime scene at walang record ng interview sa ibang mga suspect. Gumuhit si Martinez ng isang malaking tandang pananong sa blankong bahagi ng folder at isinulat sa tabi nito, ano ang itinatago ni Kapitan Gomez. Matapos umalis ni Marco de Leon, wala nang sinumang nag-alala kay Isabel. Alam niyang wala nang silbi ang pagtatakip sa kanyang tiyan, ngunit sa kanyang isipan, may isang bagay na mas mahalaga kaysa sa sanggol sa kanyang sinapupunan, ang bookmark na gawa sa pinatuyong bulaklak na personal na ginawa ni Don Ricardo. Pagkatapos ng paglilitis, kinumpirma ng public attorney mula sa listahan ng mga ebidensya na maaaring ibalik sa kanya ang bookmark at lihim na ibinigay ito sa kanya bago siya isakay sa sasakyang pangkoryo. Itinago niya ang bookmark sa loob ng kanyang damit at dinala ito sa bahay Pag-asa. Ginamit ni Isabel ang pagkakataon sa gabi habang nagtatrabaho para magnakaw ng isang karayom at isang maliit na piraso ng itim na sinulid mula sa sewing kit. Sa madilim na selda, tinakpan niya ang kanyang ulo ng kumot, maingat na tinastas ang tahi ng kanyang panty gamit ang kanyang kuko. Pagkatapos, isiniksik niya ang bookmark na kasinlaki ng palad sa pagitan ng tela at maingat na tinahi muli. Natusok ng karayom ang kanyang daliri at dumugo, ngunit hindi siya huminto. Sa dilim, walang tunog na gumagalaw ang kanyang mga labi. Chairman, hinding-hindi ko ito iwawala. Matapos ang huling tahi, isinuot niya ang panty at ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang mahinang paggalaw ng sanggol laban sa kanyang palad. Isang patak ng luha ang dumaloy mula sa nakapikit na mga mata ni Isabel. Pagkaalis sa pasilidad ng ampunan, nagsimulang mag-search sa kanyang sasakyan si Martinez tungkol sa pampublikong ulat sa pananalapi ng foundation ni Father Juanito. Ang foundation ay tumatanggap ng milyon-milyong donasyon taon-taon, ngunit sa aktwal na listahan ng mga benepisyaryo, wala ang mga pangalan ng mga kapatid ni Isabel. Ang halaga ng tulong para sa mga pasilidad ng ampunan na nakatala sa ulat sa pananalapi at ang masamang kalagayan na personal niyang nakita ay may malaking agwat na hindi maipaliwanag. Sa notes app ng kanyang cellphone, inilagay ni Martinez, Foundation, posibleng paglustay, kailangan ng investigasyon. Nang gabing iyon, muli siyang nagpunta sa guarded ward ng ospital. May isang security guard na nakatayo sa labas ng pinto ng silid at may isang anunsyo sa pinto na bawal ang bisita. Ipinakita ni Martinez ang kanyang police badge bago tumabi ang guard. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakatalikod si Isabel, nakabaluktot sa sulok ng kama at nakaharap sa pader. Nang marinig niya ang mga yabag, bahagyang nanginig ang kanyang balikat. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay humila sa kumot upang takpan ang kanyang ulo. Hindi na lumapit si Martinez.
Naglagay siya ng isang brown envelope sa mesa sa tabi ng kama at pagkatapos ay umatras. Sa loob ng sobre ay may 3 litrato ng mga kapatid ni Isabel na kinunan niya noong araw na iyon at isang sulat na personal niyang isinulat, "Maayos ang mga bata, huwag kang mag-alala." Wala siyang sinabi, tumalikod at umalis sa silid. Kinabukasan, personal na pinuntahan ni Martinez ang pasilidad kung nasaan ang mga kapatid ni Isabel. Nang dalhin siya ng navigation app sa destinasyon, matagal siyang nakaupo sa loob ng kotse. Ang pintura sa panlabas na pader ng gusali ay natutuklap na, kitang-kita ang semento sa ilalim. Ang isa sa mga bintana sa unang palapag ay tinakpan pa ng plywood. Pumasok siya at sinalubong ng amoy ng amag. Ipinakita niya ang kanyang badge sa tagapamahala at sinabing gusto niyang tingnan ang kalagayan ng mga bata. Walang ganang itinuro lang ng tagapamahala ang ikalawang palapag gamit ang kanyang baba. Nang buksan niya ang pinto ng pinakadulong silid sa ikalawang palapag, natigilan siya. Sa isang maliit na silid na may iisang bintana, may 3 sira-sirang kumot na nakalatag sa sahig. Ang 3 kapatid ni Isabel ay magkakatabing nakaupo at nakasandal sa pader. Ang pinakamatanda ay 17 taong gulang at ang bunso ay 7 pa lamang. Bawat isa sa kanila ay payat na payat, kitang-kita ang kanilang mga cheekbones. Ang pulso ng bunsong babae ay kasinlaki lang ng hinlalaki ng isang matanda. Kumuha si Martinez ng isang tsokolate mula sa kanyang bulsa at iniabot ito sa bunsong babae. Inagaw ng bata ang tsokolate gamit ang 2 kamay. Kinuha ng pinakamatandang kapatid na lalaki ang tsokolate mula sa kanyang kapatid, mabilis na hinati sa 3 at ibinigay sa kanyang mga kapatid. Nang makita ito, napakuyom ng kamao si Martinez. Gamit ang nanginginig na kamay, inilabas niya ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang eksena. Kinabukasan ng umaga, muling nagpunta si Martinez sa ospital. Pagbukas niya ng pinto ng silid, ang eksena ay lubos na naiiba sa nakaraang araw. Nakaupo na si Isabel. Mahigpit niyang hawak ang 3 litrato ng kanyang mga kapatid na iniwan ni Martinez kahapon. Puno ng tuyong luha ang mga litrato. Ang kanyang mga matang puno ng ugat ay tumingin kay Martinez. Kumuha si Martinez ng isang upuan at umupo 2 hakbang ang layo mula sa kama. Hindi siya nagsalita at hindi rin niya pinilit si Isabel. Matagal na nakatitig si Isabel sa kanyang mukha. 3 beses na bumukas at sumara ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumabas. Pagkatapos, ang kanyang nanginginig na mga kamay ay pumasok sa ilalim ng kanyang damit ospital. Ang kanyang mga daliri ay nagsimulang tastasin, isa-isa ang tahi sa kanyang damit panloob. Sa bawat tahi na kanyang tinatanggal, nanginginig ang dulo ng kanyang daliri. Isang maliit at naninilaw na bookmark na gawa sa pinatuyong bulaklak ang lumitaw sa kanyang palad. Ang transparent na plastic ay bahagyang naninilaw na dahil sa 3 taong init ng katawan at pawis, ngunit malinaw pa ring makikita ang hugis ng mga pinatuyong talulot sa loob. Tahimik na inilagay ni Isabel ang bookmark sa kamay ni Martinez. Gumalaw ang kanyang mga labi. Personal na ginawa ni Chairman. Inalagaan ko ito sa loob ng 3 taon. Paos ang kanyang boses. Bago pa matapos ang kanyang salita, muling tumulo ang kanyang mga luha. Maingat na kinuha ni Martinez ang bookmark gamit ang 2 kamay. Sa ilalim ng ilaw, ikiniling niya ang bookmark. Mula sa bahagyang bukas na siwang ng plastik, nakita niya ang isang maitim na pulang mantsa. Ang bakas na iyon, na halos naging itim na dahil sa oksihenasyon, ay malinaw na hindi kulay ng talulot ng bulaklak. Huminto ng isang sandali ang paghinga ni Martinez. Ang mga daliri niyang may hawak sa bookmark ay hindi sinasadyang humigpit. Kumuha siya ng isang transparent na evidence bag mula sa kanyang bulsa, maingat na inilagay ang bookmark at isinara ito. Kinuha niya mula sa drawer ang kopya ng medical record ni Isabel. Tinantiya ng obstetrician na ang paglilihi ay nangyari bandang 2 taon at 3 buwan matapos siyang makulong. Inihambing niya ang mga petsa mula sa mga litrato ng logbook ng bisita at ang tinantiyang panahon ng paglilihi sa medical record.
Ang panahon ng madalas na pagbisita ni Father Juanito sa gabi ay eksaktong tumutugma sa tinantiyang panahon ng paglilihi. Pinagtabi ni Martinez ang dalawang dokumento, sumandal sa upuan at tumingala sa kisame. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakakuyom, halos mabasag na ang hawak niyang panulat. Ang unang lugar na pinuntahan ni Martinez dala ang search warrant ay ang simbahan ni Father Juanito. Linggo ng umaga, kasalukuyang nagaganap ang misa. Nakasuot si Father Juanito ng puting damit habang nangangaral sa pulpito. Sa ibaba, nakaupo ang mahigit 300 miyembro ng kongregasyon. Itinulak ni Martinez ang pinto ng simbahan. Ang ilang miyembro sa likuran ay lumingon. Naglakad siya sa gitnang pasilyo patungo sa entablado. 2 security personnel ang humarang sa kanya. Inilabas ni Martinez ang search warrant mula sa kanyang dibdib. Search warrant mula sa korte. Padaanin ninyo ako. Habang nag-aalangan ang mga security, dumaan siya sa gitna ng mga tao at tumayo sa harap ng entablado. Nagkaroon ng kaguluhan sa simbahan. Lahat ng mata ay nakatuon kay Martinez. Tumigil sa pangangaral si Father Juanito at tumingin kay Martinez. Nakakagulat, walang bahid ng pagkabahala sa kanyang mukha. Itinapat niya ang mikropono sa kanyang bibig at sinabi sa mga miyembro, "Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Lalabas din ang katotohanan." Bumaba siya mula sa entablado at lumapit kay Martinez. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga kamay na nakakrus sa harap ng kanyang dibdib ay parang nagdarasal. Pabulong niyang sinabi, "Detective, handa akong makipagtulungan sa investigasyon anumang oras." Naging maigting ang panga ni Martinez, ngunit wala siyang sinabi. Isiniksik lang niya ang kopya ng search warrant sa kamay ni Father Juanito. Maingat na kinuha ni Martinez ang bookmark gamit ang 2 kamay. Sa ilalim ng ilaw, ikiniling niya ang bookmark. Mula sa bahagyang bukas na siwang ng plastik, nakita niya ang isang maitim na pulang manantsa. Ang bakas na iyon, na halos naging itim na dahil sa oksihenasyon, ay malinaw na hindi kulay ng talulot ng bulaklak. Tuminto ng isang sandali ang paghinga ni Martinez. Ang mga daliri niyang may hawak sa bookmark ay hindi sinasadyang humigpit. Kumuha siya ng isang transparent na evidence bag mula sa kanyang bulsa. Maingat na inilagay ang bookmark at isinara ito. Pagkaalis sa ospital, agad na tumawag si Martinez mula sa kanyang sasakyan sa hukom na responsable sa pag-i-issue ng mga search warrant. Ginamit niya ang mga litrato ng logbook ng bisita bilang ebidensya para mag-apply ng search warrant para sa Bahay Pag-asa ng mga kabataang babae. Kasabay nito, alinsunod sa mga pamamaraan, nag-apply din siya ng permiso para sa DNA testing sa sanggol sa sinapupunan ni Isabel. Tinanong ng hukom kung nasaan ang orihinal na kopya ng logbook. Sinabi ni Martinez na dapat ay nakatago pa rin ito sa administration office ng Bahay Pag-asa. Nang hapong iyon, inilabas ang search warrant. Kinabukasan ng umaga, isang internal memo ang nasa mesa ni Martinez. May selyo ito mula sa hepe ng distrito, si Kapitan Gomez. Ito ay isang kautusan para sa suspensyon at investigasyon. Ang dahilan na nakasulat, paglabag sa utos ng superior at pag-abuso sa kapangyarihan sa investigasyon. Pumasok si Martinez sa opisina ng hepe. Nakasandal si Kapitan Gomez sa kanyang malaking leather na upuan. Dahan-dahan niyang tinatapik ang police ID ni Martinez sa mesa. "Leo, hindi mo pa ba naiintindihan? Tapos na ang kasong ito. Iwanan mo na ang badge mo." Tumayo si Martinez sa pinto, direktang nakatingin kay Kapitan Gomez. Ang kanyang mga labi ay isang tuwid na linya at ang mga ugat sa kanyang nakakuyom na kamao ay lumitaw. Wala siyang sinabi. Inilagay ang kanyang badge sa mesa at tumalikod. Tumigil sa pangangaral si Father Juanito at tumingin kay Martinez. Nakakagulat, walang bahid ng pagkabahala sa kanyang mukha. Itinapat niya ang mikropono sa kanyang bibig at sinabi sa mga miyembro, "Mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Lalabas din ang katotohanan." Bumaba siya mula sa entablado at lumapit kay Martinez. May bahagyang ngiti sa kanyang labi. Ang kanyang mga kamay, na nakakrus sa harap ng kanyang dibdib, ay parang nagdarasal. Pabulong niyang sinabi, "Detective, handa akong makipagtulungan sa investigasyon anumang oras."
Naging maigting ang panga ni Martinez, ngunit wala siyang sinabi. Isiniksik lang niya ang kopya ng search warrant sa kamay ni Father Juanito. Umabot din ang balitang ito sa telebisyon sa guarded ward ng ospital. Bagamat nakapatay ang TV sa silid ni Isabel, hindi agad napatay ng nurse ang TV sa lounge sa parehong palapag. Dumaan si Isabel sa harap ng lounge pagkatapos gumamit ng banyo. Mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niya ang screen ng TV. Ang ticker sa ilalim ng screen ay nagsasabing, "Ina sa bahay Pag-asa, ama ng sanggol posibleng kapwa residente." Huminto siya. Ang kanyang mga kamay na nakayakap sa kanyang tiyan ay hindi sinasadyang humigpit. Agad na nawalan ng kulay ang kanyang mukha at naging kulay ube ang kanyang mga labi. Humawak siya sa pader at yumuko. Nang dumating ang nurse, nakaluhod na siya sa sahig, yakap ang kanyang tiyan at hirap na humihinga sa sakit. Umalingaw-ngaw ang emergency alarm. Umilaw ang pulang ilaw sa labas ng operating room. Nang dumating si Martinez sa administration office ng Bahay Pag-asa, dala ang search warrant, walang laman ang drawer kung saan dapat nakalagay ang VIP guest logbook. Sinabi ng direktor na ang logbook ay lumampas na sa retention period at sinira na alinsunod sa mga regulasyon at ipinakita ang isang sertipiko ng pagsira na may selyo ng direktor. Dahil nawawala ang orihinal na kopya, mahirap para sa korte na kilalanin ang mga litrato bilang valid na ebidensya. Sa huli, tinanggap ng korte ang apela ng legal team ng foundation at pansamantalang sinuspinde ang bisa ng search warrant. Ang imbestigasyon ni Leo Martinez ay agad na napunta sa isang deadlock. Kinabukasan ng umaga, isang internal memo ang nasa mesa ni Martinez. May selyo ito mula sa hepe ng distrito, si Kapitan Gomez. Ito ay isang abiso ng suspensiyon sa investigasyon. Ang dahilan na nakasulat, paglabag sa utos ng superior at pag-abuso sa kapangyarihan sa investigasyon. Pumasok si Martinez sa opisina ng hepe. Nakasandal si Kapitan Gomez sa kanyang malaking leather na upuan. Dahan-dahan niyang tinatapik ang police ID ni Martinez sa mesa. "Leo, hindi mo pa ba naiintindihan? Tapos na ang kasong ito. Iwanan mo na ang badge mo." Tumayo si Martinez sa pinto, direktang nakatingin kay Kapitan Gomez. Ang kanyang mga labi ay isang tuwid na linya at ang mga ugat sa kanyang nakakuyom na kamao ay lumitaw. Wala siyang sinabi, inilagay ang kanyang ID sa mesa at tumalikod. Mula noon, nagsimulang kumilos ang media. 2 istasyon ng TV na binayaran ni Father Juanito ang sabay-sabay na naglabas ng mga special report, abusadong pulis, target na investigasyon laban sa mahihina. Ano ang motibo sa likod nito? Ang pangalan at litrato ni Martinez ay malaking ipinakita sa screen na sinundan ng isang panayam sa isang anonymous police source. Itong si Detective Leo ay laging kumikilos ng mag-isa at maraming problema. Ang isa pang istasyon ng TV ay naglabas ng ibang bersyon tungkol sa pagbubuntis ni Isabel. Isang eksperto na inimbitahan sa programa ang nagpahiwatig na posibleng nakipag-ugnayan si Isabel sa ibang lalaking residente sa loob ng pasilidad upang ilayo ang sisi kay Father Juanito. Sa comment section ng mga balita, mabilis na dumami ang mga malisyosong haka-haka at pang-iinsulto laban kay Isabel. Umabot din ang balitang ito sa telebisyon sa guarded ward ng ospital. Bagamat nakapatay ang TV sa silid ni Isabel, hindi agad napatay ng nurse ang TV sa lounge sa parehong palapag. Dumaan si Isabel sa harap ng lounge pagkatapos gumamit ng banyo. Mula sa bahagyang bukas na pinto, nakita niya ang screen ng TV. Ang ticker sa ilalim ng screen ay nagsasabing, "Ina sa bahay Pag-asa, ama ng sanggol posibleng kapwa lalaking residente." Huminto siya. Ang kanyang mga kamay na nakayakap sa kanyang tiyan ay hindi sinasadyang humigpit. Agad na nawalan ng kulay ang kanyang mukha at naging kulay ube ang kanyang mga labi. Humawak siya sa pader at yumuko. Nang dumating ang nurse, nakaluhod na siya sa sahig, yakap ang kanyang tiyan at hirap na humihinga sa sakit. Umalingaw-ngaw ang emergency alarm. Umilaw ang pulang ilaw sa labas ng operating room. Kinabukasan ng 5:00 ng umaga, umalis si Marco de Leon sa kanyang inuupahang apartment at pinaandar ang kanyang lumang kotse. Mula dito,
aabutin ng halos 2 oras ang biyahe sa expressway papunta sa CIDG headquarters. Inilagay niya ang isang brown envelope sa passenger seat. Sa loob, bukod sa kanyang cellphone, ay isang sulat kamay na testimonya. Sa umagang iyon, kakaunti ang mga sasakyan sa kalsada, maayos siyang nakapasok sa expressway. Alas 6:20 ng umaga, pagkalabas lang ng kotse ni Marco sa exit at pagpasok sa isang kalsada sa syudad, isang malaking dump truck ang biglang dumikit sa kanyang likuran. Tumingin siya sa rear view mirror at ang nakakasilaw na headlight ng truck ay sumakop sa buong salamin. Biglang bumilis ang truck at malakas na bumangga sa likuran ng kanyang kotse. Agad na nawalan ng kontrol ang maliit na kotse, tumawid sa center island at bumangga sa guardrail sa kabilang lane. Lumiko ulit ang truck at direktang binangga ang gilid kung nasaan ang driver's seat. Ang malakas na tunog ng pagkayupi ng metal ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Tumagos ang kotse ni Marco sa guardrail, gumulong at bumagsak sa isang bukirin sa gilid ng daan. Ang dump truck naman ay hindi huminto at mabilis na tumakas. Nang iligtas ng mga rumesponding paramedic si Marco mula sa yuping kotse, wala na siyang malay. Dugo ang umaagos mula sa kanyang ulo at dibdib. Nang kapain ng paramedic ang kanyang pulso sa leeg, isang mahinang tibok na lang ang kanilang naramdaman. Ang brown envelope sa passenger seat ay naipit sa ilalim ng yuping dashboard at kinuha ng mga traffic police bilang ebidensya. Agad na isinugod si Marco sa pinakamalapit na university hospital at idiniretso sa operating room. Pagkatapos ng operasyon, tumawag ang attending physician kay Martinez. Malubha ang pagdurugo sa loob ng bungo. Nasa malalim na coma siya ngayon. Hindi namin masisiguro kung magigising pa siya. Ibinalibag ni Martinez ang telepono at isinandal ang kanyang noo sa malamig na pader. Malakas niyang sinuntok ang pader. Ang tunog ng kanyang pagngangalit ng ngipin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nang araw ding iyon, 10:00 ng umaga, nagpatawag ng press conference si Father Juanito sa lobby ng foundation. Nakasuot siya ng itim na suit. May gintong krus na pin sa kanyang dibdib at tumayo sa entablado. Ikinrus niya ang kanyang mga kamay sa dibdib at yumuko ng malalim sa mga reporter. Kamakailan, maraming maling paratang at paninira laban sa akin. Ngunit, sa pangalan ng Panginoon, pinapatawad ko ang lahat ng ito. Namumula ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Isang reporter sa harap ang nagtaas ng kamay. Chairman, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa kontrobersiya sa logbook ng bisita sa Bahay Pag-asa? Dahan-dahang itinaas ni Father Juanito ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Pumunta ako sa Bahay Pag-asa para alagaan ang mga kaluluwa ng mga batang iyon. Kung ito ay isang kasalanan, handa akong tanggapin ito. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na kumislap sa kanyang mukha. Kinabukasan, ang headline ng pahayagan ay, "Ang banal na piniling magpatawad sa gitna ng paninira." Samantala, sa ospital, namatay na ang pulang ilaw sa operating room, tapos na ang emergency C-section ni Isabel. Lumabas ang doktor mula sa operating room at sinabi sa naghihintay na nurse, ligtas na ang mag-ina. Nalagpasan na nila ang panganib. Sa incubator, ang bagong silang na sanggol ay mahigpit na nakakuyom ang maliit na kamao, mahinang umiiyak. Alas 2:00 ng umaga, pagkalabas lang ng kotse ni Marco sa exit at pagpasok sa isang kalsada sa siyudad, isang malaking dump truck ang biglang dumikit sa kanyang likuran. Tumingin siya sa rearview mirror at ang nakakasilaw na headlight ng truck ay sumakop sa buong salamin. Biglang bumilis ang truck at malakas na bumangga sa likuran ng kanyang kotse. Agad na nawalan ng kontrol ang maliit na kotse, tumawid sa center island at bumangga sa guardrail sa kabilang lane. Lumiko ulit ang truck at direktang binangga ang gilid kung nasaan ang driver's seat. Ang malakas na tunog ng pagkayupi ng metal ay bumasag sa katahimikan ng umaga. Tumagos ang kotse ni Marco sa guardrail, gumulong at bumagsak sa isang bukirin sa gilid ng daan. Ang dump truck naman ay hindi huminto at mabilis na tumakas.
Nang iligtas ng mga rumesponding paramedic si Marco mula sa yuping kotse, wala na siyang malay. Dugo ang umaagos mula sa kanyang ulo at dibdib. Nang kapain ng paramedic ang kanyang pulso sa leeg, isang mahinang tibok na lang ang kanilang naramdaman. Ang brown envelope sa passenger seat ay naipit sa ilalim ng yuping dashboard at kinuha ng mga traffic police bilang ebidensya. Agad na isinugod si Marco sa pinakamalapit na medical center at idiniretso sa operating room. Pagkatapos ng operasyon, tumawag ang attending physician kay Martinez. Malubha ang pagdurugo sa loob ng bungo. Nasa malalim na coma siya ngayon. Hindi namin masisiguro kung magigising pa siya. Ibinalibag ni Martinez ang telepono at isinandal ang kanyang noo sa malamig na pader. Malakas niyang sinuntok ang pader. Ang tunog ng kanyang pagngangalit ng ngipin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nang araw ding iyon, 10:00 ng umaga, nagpatawag ng press conference si Father Juanito sa lobby ng foundation. Nakasuot siya ng itim na suit, may gintong krus na pin sa kanyang dibdib at tumayo sa entablado. Ikinrus niya ang kanyang mga kamay sa dibdib at yumuko ng malalim sa mga reporter. Kamakailan, maraming maling paratang at paninira laban sa akin. Ngunit, sa pangalan ng Panginoon, pinapatawad ko ang lahat ng ito. Namumula ang kanyang mga mata, bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Isang reporter sa harap ang nagtaas ng kamay. Chairman, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa kontrobersiya sa logbook ng bisita sa Bahay Pag-asa? Dahan-dahang itinaas ni Father Juanito ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Pumunta ako sa Bahay Pag-asa para alagaan ang mga kaluluwa ng mga batang iyon. Kung ito ay isang kasalanan, handa akong tanggapin ito. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil na kumislap sa kanyang mukha. Kinabukasan, ang headline ng pahayagan ay, "Ang banal na piniling magpatawad sa gitna ng paninira." Dumating din ang ulat mula sa isang pribadong forensics lab. Ang DNA mula sa umbilical cord blood ay 99.99% na tugma sa laway mula sa paper cup. Hindi pinalampas ng kasamahan ni Martinez na si Ade ang pagkakataong ito. Matapos kumpirmahin ang proseso ng pagtatapon ng mga gamit mula sa operasyon, ipinakita niya ang kanyang police badge sa nurse na namamahala at hiniling na itago ang sample ng umbilical cord blood ng sanggol. Tinanong ng nurse kung may legal na basehan. Agad na inilabas ni Ade ang kopya ng permiso para sa DNA testing na inihanda ni Martinez. Ang sterile collection tube na naglalaman ng sample ng dugo ay ibinigay kay Ade. Sa isang 5-star hotel sa siyudad, 7:00 ng gabi, ibinalibag ni Martinez ang telepono at sumandal sa kanyang upuan. Isang bahagyang ngiti na hindi pa nakikita sa mga nakaraang linggo ang lumitaw sa kanyang labi. Nang hapong iyon, sa basurahan sa unang palapag ng gusali kung saan ginanap ang press conference, nahanap ni Ade ang paper cup na ininuman ni Father Juanito. May malinaw pang marka ng labi sa gilid ng baso. Maingat niyang inilagay ang baso sa isang evidence bag. Agad na tinawagan ni Ade si Martinez. "Sir, nakuha ko na pareho, ang umbilical cord blood at ang paper cup." Isang mahinang boses ang narinig mula sa kabilang linya. "Dalhin mo sa pribadong forensics lab. Rush. Kailangan natin yan sa lalong madaling panahon." 6:00 ng gabi, ang reception area sa harap ng banquet hall ng pinakamarangyang hotel sa siyudad ay puno na ng mga tao. Mga kinatawan mula sa gobyerno, matataas na opisyal ng gobyerno, mga executive ng kumpanya, mga lider ng relihiyon, mahigit 500 na kilalang tao sa lipunan ang sunod-sunod na pumasok, dala ang kanilang mga imbitasyon. Sa pasukan ng banquet hall, isang malaking poster na may larawan ni Father Juanito ang nakasabit. Nakasulat dito, "Isang boses para sa mahihina, isang bagong hamon." Ang anunsyo ng pagpasok sa politika ni Chairman Father Juanito Santos. Sa isang sulok ng reception area, tambak ang mga bulaklak na pambati. Ang mga empleyado ng foundation ay abala sa pag-aasikaso sa mga bisita. 7:00 ng gabi, dumilim ang mga ilaw sa banquet hall. Isang malaking spotlight ang tumutok sa entablado. Si Father Juanito, nakasuot ng itim na tuksedo, may gintong krus na pin sa kanyang dibdib, ay umakyat sa entablado. Nagpalakpakan ng malakas ang mga bisita.
Ibinuka ni Father Juanito ang kanyang mga braso at yumuko sa lahat. Sa mesa sa tabi ng entablado, isang champagne tower ang nakahanda na, ang mga bula nito ay kumikinang sa ilalim ng spotlight. Isang oras pagkatapos, dumating din ang ulat mula sa pribadong forensics lab. Ang DNA mula sa umbilical cord blood ay 99.99% na tugma sa DNA mula sa laway sa paper cup. Hawak ni Father Juanito ang mikropono. Mga kagalang-galang na bisita, ngayong gabi, narito ako para gumawa ng isang pangako sa inyong lahat. Biglang tumahimik ang banquet hall. 500 pares ng mata ang nakatuon sa entablado. Ibinaba niya ang kanyang boses at nagpatuloy. Ibibigay ko ang lahat ng aking personal na yaman at lahat ng yaman ng foundation sa mga pinaka-nangangailangan sa ating bansa, mga single mother at mga kabataang nasa panganib. Pinagtabi ni Martinez ang dalawang ulat sa mesa. Bagamat kailangan pa ng huling hakbang ang paghahambing ng hindi kilalang DNA sa bookmark at ang DNA mula sa paper cup, halos kumpleto na ang buong puzzle. Kinuha niya ang telepono at tinawagan si Ade. Bukas ang dinner para sa anunsyo ni Father Juanito sa pagpasok sa politika, di ba? Oo, sa 5-star hotel sa syudad. Alas 7 ng gabi. Ibinalibag ni Martinez ang telepono at sumandal sa kanyang upuan. Isang bahagyang ngiti na hindi pa nakikita sa mga nakaraang linggo ang lumitaw sa kanyang labi. Sa sandaling iyon, sabay na binuksan ng malakas ang dalawang pinto ng banquet hall. Ang malakas na tunog ay nagpatigil sa palakpakan. Dose-dose ng mga miyembro ng SWAT team na nakasuot ng itim na tactical vest at may dalang mga armas ang pumasok mula sa magkabilang panig. Sa likod nila, ang mga salitang Criminal Investigation and Detection Group ay kitang-kita sa ilalim ng mga chandelier ng banquet hall. Gulat na tumayo ang mga bisita mula sa kanilang mga upuan. Isang alon ng kaguluhan ang bumalot sa buong lugar. Sa gitna ng pila, isang lalaki ang pumasok, si Leo Martinez. Nakasabit sa kanyang leeg ang kanyang police ID na kababalik lang sa kanya. Hawak niya ang isang brown envelope habang humahakbang sa pulang karpet. Ang kanyang mga mata ay hindi umalis kay Father Juanito na nasa entablado. Dinaanan niya ang naguguluhang mga tao at lumapit sa harap ng entablado. 3 security personnel ang agad na humarang, ngunit hinawakan sila ng 4 na kasamang investigador at itinulak sa isang tabi. Tumalon si Martinez sa entablado. Hawak pa rin ni Father Juanito ang kanyang baso ng champagne na katayo sa kinatatayuan niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ni Martinez at ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naninigas. Kumuha si Martinez ng 2 papel mula sa envelope at malakas na inilagay sa microphone stand. Ang tunog na pak ay umalingaw-ngaw sa buong banquet hall sa pamamagitan ng sound system. Nagsalita siya sa mikropono. Ulat ng pagsusuri ng dugo mula sa pambansang sentro ng forensiko. 3 taon na ang nakalilipas sa crime scene ng pagpatay kay Don Ricardo Vargas. Natagpuan ang pinaghalong dugo ng biktima at ng isa pang hindi kilalang tao, para bang nagyelo ang buong banquet hall. Itinaas ni Martinez ang pangalawang papel, ulat ng paternity test. Ang DNA ng bagong silang na anak ni Isabel Reyes na nanganak sa ospital ay 99.99% na tugma sa DNA ni Ginoong Juanito Santos na naririto ngayon. Ibinaba niya ang ulat at direktang tumingin sa mga mata ni Father Juanito. Father Juanito Santos, ikaw ay inaaresto sa salang robbery with homicide at pang-aabuso sa isang menor de edad. Alinsunod sa batas, ikaw ay aking inaaresto. Nabitawan ni Father Juanito ang hawak niyang baso ng champagne. Ang baso ay nabasag sa sahig. Tumalsik ang champagne sa kanyang makintab na sapatos. Ang kanyang mukha ay naging kulay abo. Paulit-ulit na bumubukas at sumasara ang kanyang bibig, ngunit walang tunog na lumalabas. Hinawakan ni Martinez ang kanyang kanang kamay, ipinilipit sa kanyang likuran at ikinabit ang isang dulo ng posas. Pagkatapos ay hinila niya ang kanyang kaliwang kamay at ikinabit ang kabilang dulo. Ang malutong na tunog ng paglak ng posas ay narinig sa bawat sulok ng hall sa pamamagitan ng mikropono.
Kumuha si Martinez ng 2 papel mula sa envelope at malakas na inilagay sa microphone stand. Ang tunog na PAKA ay umalingaw-ngaw sa buong banquet hall sa pamamagitan ng sound system. Nagsalita siya sa mikropono. Ulat ng pagsusuri ng dugo mula sa pambansang sentro ng forensiko. 3 taon na ang nakalilipas sa crime scene ng pagpatay kay Don Ricardo Vargas. Natagpuan ang pinaghalong DNA ng biktima at ng isa pang hindi kilalang tao. Para bang nagyelo ang buong banquet hall. Itinaas ni Martinez ang pangalawang papel, ulat ng paternity test. Ang DNA ng bagong silang na anak ni Isabel Reyes na nanganak sa ospital ay 99.99% na tugma sa DNA ni Ginoong Juanito Santos na naririto ngayon. Ibinaba niya ang ulat at direktang tumingin sa mga mata ni Father Juanito. Father Juanito, ikaw ay inaaresto sa salang robbery with homicide at pang-aabuso sa isang menor de edad. Alinsunod sa batas, ikaw ay aking inaaresto. Sa pantalan ng Cebu, si Rico Tagle ay tumatakbo sa dilim patungo sa isang cargo ship. Mahigpit niyang hawak ang isang itim na bag na puno ng pera at isang pasaporte. Nang malapit na siyang sumiksik sa pagitan ng mga container, 2 investigador na matagal nang nag-aabang ang lumabas mula sa likod ng mga container. Tatalikod sana siya para tumakas, ngunit isang investigador ang nagpatid sa kanya. Sumubsob siya sa mamantika na kalsada, nahulog ang itim na bag at kumalat ang makakapal na pera sa sahig. Dinaganan ng investigador ang kanyang likod gamit ang kanyang tuhod, ipinilipit ang kanyang mga kamay at pinusasan. Samantala, sa neonatal intensive care unit ng ospital, ang sanggol ni Isabel ay mahimbing na natutulog sa isang incubator. Ang kanyang maliit na kamao ay nasa kanyang dibdib, marahang tumataas at bumababa kasabay ng kanyang paghinga. Sa isang silid sa kabilang dulo ng pasilyo, nakasandal si Isabel sa ulunan ng kama, nanonood ng breaking news sa TV. Sa screen, si Father Juanito, na nakaposas, ay walang awang isiniksik sa isang police car. Ang mukha na lumuhod at umiyak sa harap ng korte, 3 taon na ang nakalilipas, ay isa na lamang talunan sa ilalim ng liwanag ng mga flash. Kasabay nito, sinipa at binuksan ang pinto ng opisina ng hepe ng distrito. 3 opisyal mula sa Internal Affairs Service ang pumasok. Biglang napaangat ng ulo si Kapitan Gomez na naghahalungkat sa kanyang mga drawer. Nanigas ang kanyang mukha at ang kanyang kamay na isasara sana ang drawer ay huminto sa ere. Inilapag ng namumunong opisyal ang isang arrest warrant sa mesa at malamig na sinabi, Kapitan Gomez, ikaw ay inaaresto sa salang panunuhol at pagtatago ng ebidensya. Sumama ka sa amin. Bumagsak ang mga balikat ni Kapitan Gomez. Ang malamig na posas ay ikinabit sa kanyang pulso sa ibabaw ng kanyang uniforme na may ranggo pa rin ng isang kapitan. Sa loob ng 3 mahabang taon sa malamig na selda, ang ipinaglaban ni Isabel ay hindi lamang isang lumang bookmark kundi ang katotohanan. Kung mayroon mang isang bagay sa mundong ito na hindi kayang takpan ng kapangyarihan at pera, marahil iyon ay ang mga luha ng isang inosente. Ang mapagkunwari na nagtatago sa likod ng maskara ng isang santo ay sa huli ay babagsak sa bigat ng sarili niyang maskara, at ang dalagitang walang-wala, kasama ang kanyang mga kapatid at anak, ay sa wakas ay sasalubungin ang mainit na tagsibol. May mga pagkakataon sa buhay na ang dilim ay tila napakatagal, na parang hindi na darating ang umaga. Ngunit ang kuwento ngayon ay nagtuturo sa atin na ang katotohanan ay mamumukadkad din tulad ng isang bulaklak na humaharap sa araw. Kung napakinggan ninyo ang buong kuwento, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba kung saang lungsod kayo nakikinig. Maraming salamat sa lahat. Sa loob ng 3 mahabang taon sa malamig na selda, ang ipinaglaban ni Isabel ay hindi lamang isang lumang bookmark kundi ang katotohanan.